Test fire ulit tayo ngayon. Ito yung dinedevelop kong kalan. Okay, itong kalan na ito ay kakaiba sa lahat ng aking kalan. Kasi ang kalan na ito ay pinipilit kong walang pondong langis sa loob ng ating pinaka-burning chamber. Kasi yung dati, yung mga kalan ko dati, gusto ko may pondo yon, mga 10 mm ang lalim ng use oil sa loob ng chamber. Pero ito, ang dinedevelop ko ngayon ay hanggat maaari walang laman yung ating chamber. Ibig sabihin, walang nakapondong use oil sa loob ng chamber, pero gumagana na maayos. Ito siya. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga carbon formation na napubuo. Ibig sabihin, may mga tuyo yan, yung ating pinaka chamber. Bali, ano yan, hindi talaga magpupondo ng maraming langis sa loob ng chamber natin. Okay, so ito yung apoy ng ating pinakakalan. Then, ang patak niya, ayun, ganun lang ang tuloy ng patak. Okay, yung apoy natin merong orange sa ibabaw kasi lampas na sa ating chamber. Pero kung sasalangan natin yan, ganito magiging performance niyan. Blue flame ang output niyan. Ayan. Ang lakas ng puwersa. Ayan. Okay, so kaya ako nagte-test fire ngayon. Gusto kong malaman yung tamang levelasyon ng ating use oil dun sa ating pinakasalong yun dito. Kasi pagka nakita ko na stable siya sa ganong level, diyan ko na ngayon maglalagay na ako dyan ng pinaka-kuan. Pwedeng overflow o kaya yung aking oil level regulator na tangke. Kaya inoobserbahan ko pa ito ngayon. Kasi ang gusto ko sa kalan na ito ay yung halos walang laman sa loob ng ating chamber, walang nakapondong maraming langis. So ayan, nakikita nyo talagang nagbabagay yung ating pinaka chamber sa loob. So ibig sabihin walang langis na nakapondo dyan. Okay, so hindi na kinakailangan dito ng oil distractor kasi wala namang pondong langis. Anong i-distract na oil? Wala namang maraming langis sa loob. Ngayon, ang isa pang advantage nito sa pag test fire ko sa kanya nung mga nakarang araw, maski may carbon formation, okay lang, gumagana siya ng maganda. Maski hindi natin tanggalin yung carbon, para mas maganda pa nga kung merong carbon formation. Kasi kakaiba nga ang aking kalan na ito ngayon. So ganun lang ang kanyang tuli ng patak. Ang kanyang loob ay walang laman sa loob ng chamber. Walang nakanong langis dyan, walang pondo. Okay, so tignan natin yung carbon na galing sa loob para malaman natin kung talagang yan nga ay tuyo. Okay, so kukuha tayo ng carbon sa loob. Tignan para makita natin kung talagang yan nga ay tuyo o hindi.
Meron ako rito pang salok. Ito yun. Ano lang ito, tubo na stainless para makakuha tayo, kaya binin ko ng ganito. Okay, so kukuha tayo ng mga carbon. Kung mapapansin ninyo, ayan, nagbabaga yung ating mga carbon sa ating chamber. Tuyong-tuyo talaga yung ating chamber dyan. Bluish yung loob ng ating apoy. Kukuha tayo ng carbon. Ayan. Tignan natin. Ayan. Ayan ang kanyang mga carbon. Bali, tuyong-tuyo talaga yung ating carbon. Kukuha pa tayo. Ayan. Yan ang mga carbon na galing sa loob. Nakapulbos talaga siya. Ayan. Wala talagang kalangis-langis. Kasi wala nga laman yung ating chamber. Okay, kuha pa ulit tayo ng pinaka-carbon niya ulit sa loob. Ayan. Yan ang carbon na galing sa loob. Kung mapapansin nyo, talagang pulbos sa pulbos siya. Ayan. So ito yung kalan na dinedevelop ko ngayon. Yung halos walang laman yung ating pinaka loob ng chamber. Walang stock na langis. So ayun siya. Hindi lang masyado makita eh. Ayan ang kanyang loob. Okay, gaya na sabi ko sa inyo, pagka sinasalangan niyang apoy na yan, bluish yung loob niyan. Pero pagka sinalangan natin yan, nawawala, nagiging blue flame yan. Yan, sasalangan natin. Nakita nyo ang lakas ng pwersa, oh. Lampasan sa kaserola. Tatanggalin ko na at hindi ko na mahahawakan mamaya yan. Kasi inaabot yung yung hawakan, no? Blue flame yung ating output. Okay, so yung loob niyan talagang walang stock na langis. Ayan. Hindi lang masyado makita. Hindi pa kasi masyadong high-tech yung kamay, yung ating kawan, yung ating cellphone. Okay, kuhaan ulit natin siya ng carbon. Okay, so ito yung pangunguha ko ng carbon eh. Ito. Ewan ko lang kung may nakuha tayo. Yun, nakita nyo? Ayan o. Tuyo-tuyo. Kuha ulit tayo. Ayan, walang laman yan ha. Kuha ulit tayo ng carbon. Ayun. So, yun ang carbon na galing sa loob ng aking kalan. Malakas din ang performance niya maski walang stock na langis sa loob. Dinedevelop ko pa lang itong aking ginagawa ngayon na kalan. Mataas din ang apoy, oh. Halos 10 inches. Kasi yung mga nauna kong mga kalan, talagang may pondo sa loob ng chamber na langis. Ito, dinedevelop ko yung walang pondong langis sa loob ng ating chamber. Ganun lang ang bilis ng kanyang patak. Malakas din ang berada na ito. Tingnan nyo kung isasalang ko yung ating kaserola. Ouch! Nakita nyo, blue flame yung ating output. Napakalakas. Maski walang pundong langis, lampasan sa ating kaserola. Okay, tatanggalin ko ulit kasi hindi ko na ito mahawakan mamaya. Naabot kasi yung pinakahawakan.
Hindi lang masyado makita yung loob eh. Nabivisualize nyo ba? Okay, wala talagang pondong langis yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayun, oh. May mga kulay puti pang carbon sa loob. Okay, hinaan natin yung blower. Ilagay ko lang yan sa number 6. Number 6 ang kanyang setting. Tingnan natin ang performance niya sa number 6. Lampasan pa rin, kulay asul pa rin. Halos sumampas pa rin sa ating kaserola. Oh. Okay, tatanggalin ko na uli ang ating kaserola kasi hindi ko ulit mahawakan to. Para makita natin yung maiging performance nito. Mainit na nga yung hawakan eh. Okay, so yan ay may chamber na walang pondong langis sa loob. Purong carbon lang yung nasa loob niyan. Dito sa kalan na ito, kahit pa magkaroon ng carbon formation sa ating chamber ay walang problema. Nakakapag-operate pa rin siya ng maganda. Ang tinitignan ko ngayon ay yung tamang liberasyon ng ating ng ating langis sa ating salo. Doon sa salo na yan. At ina-experiment ko pa kung gaano kabilis ang patak ang nababagay sa ating kalan na ito. Okay, so far okay naman yung ganong patak. Medyo nakukuha ko na yung timplada. Ayan, ganun lang yung bilis ng patak niya. Parang stable naman yung kanyang operation. Hininaan ko yan. So salangan natin, tingnan natin kung okay naman ang performance nito. Yan, okay naman ah. Flame din. Lampasan din sa kwan. Okay, so tatanggalin na natin. Yan, lumalampas sa ating kaserola. Okay, ang pinag-aaralan ko ngayon ay itong kalan na ito, yung walang pondo sa loob ng ating chamber. Kaya kung mapapansin nyo maigi, ang ating chamber ay walang stock na langis yan sa loob. Purong carbon lang yan lahat. Ayan o, nagbabagay yung ating flooring ng ating chamber. May mga carbon formation doon. Okay, so kuhaan ulit natin ng carbon. May pangkuha ko ito. Binin ko lang ito, stainless. Para makasungkit ng kahit konting kapirasong carbon. Para malaman natin kung ito ay tuyo nga o hindi. Ayan, dito tayo. So ayan ang mga carbon na galing sa loob. Ayan, nakikita nyo talagang tuyo yan. Pulbos sa pulbos yan. Pero tuloy pa rin ang kanyang pag-apoy kahit na may mga carbon formation sa loob. So ayan, diretso pa rin siya. Ayan, no? Walang kalangis-langis sa loob ng ating chamber. Pero okay naman ang performance. Taasan natin ng konti ang ating setting.
Takasan ko ng konti. Pero yung ating use oil, hindi ko binabago ang setting. Ganon pa rin ang patak niya. Ganon pa rin katulin. Ganon pa rin ang kanyang pagpatak. Ganyan lang. Ibig sabihin, yung ganong patak, hindi na yan makakaabot sa pinakailalim ng ating chamber, sa pinaka-flooring, kasi ang langis natin ay sa ibabaw nang gagaling. Okay, so wala talagang stuck ang ating chamber. Ayan. Wala siyang pondong langis. Guluhin natin. Iikutin natin. Hindi maikot. Teka, kukuha ko ibang panundot. Ito yung pansusundot ko. Yan na. Yan, kung makikita nyo, wala talaga siyang langis sa loob. Ayun, mga baga. Ayan, nagagalawan yung baga, oh. Nagliliparan. Ayan, nagliliparan yung mga baga. Ayan, sinusundot ko. Nagliliparan yung mga baga sa loob ng ating chamber. So, ayan. Ayan, parang visualize na. Parang nakikita na walang laman yung ating chamber. Pero blue flame pa rin ang performance niya. Ay. Binasag ko yung mga carbon sa loob. Pero diretso pa rin ang performance ng ating ng ating apoy. Lumayo ako ng konti. Talaga mainit. Basagin pa uli natin para nakikita nyo na nagliliparan yung carbon. Ibig sabihin, walang langis sa pondo sa loob. Ayan o, nagliliparan yung mga yung mga carbon. Ayan o. Okay, so tuyong-tuyo yung ating pinaka-chamber.